naman po kayo? Magandang umaga po, ma'am. Mabuti naman po. Ito na ba yung mga kids mo? Opo, ma'am. Ito po yung panganay ko, si Mariel, at ito po yung bunso. Joy. Hello po, Miss Mitch. Nakauwi ka na, Mami. Bakasyon mo po ba ngayon? Opo, ma'am Mitch. Bakasyon ko po ngayon at buti rin po ay pinayagan po. Nag-viral yung video ng mga anak mo, Mami. Sa TikTok na kung saan yung video na nagbi-video call kayo ng mga anak mo at binigyan mo sila ng advice at nagbigay din yun ng touch sa mga damdamin ng mga tao. Ay, oo nga po. Hindi ko po din inasahan yun kasi normal lang po yun sa aming mag-ina. At bibigyan ko po sila ng payo na magsumikap sa hanggang kaya ko. At hanggang kaya ng katawan ko, susuportahan ko at gagabayan ko sila. Tapos hindi ko po din inasahan na ipopost pala ng mga bata. Itong mga batang po. Paano mo naman po nalaman, Mami, yung nag-viral na yung video niya? Ay, ano po, Miss Mitch, meron po kasi akong kasamahan sa factory namin at nanonood din siya ng TikTok. Kaya dumaan daw sa kanya, tapos sinabihan niya ako na nag-post yung mga anak ko at nag-viral po. Ano naman sinabi mo sa mga anak mo, Mami, tungkol doon? At dahil po dun, ma'am, tinawagan ko po sila agad at sinabi ko sa anak ko na si Joy May, unang sumagot na bakit niyo ito pinost? At yun naman po, tumawa lang po sila. Ano naman yung naging sagot mo tungkol doon, Joy May? Sagot ko po kay Mama no na proud at na-touch po kami ni Ate na binigay mo sa amin at pinagmamalaki ka din namin. Yun po kasi yung sobrang kaya namin maibigay sa kanya at kay Mama kahit siya na lang yung nagtataguyod sa amin. Kasi wala na si Papa, talagang kinaya at palaging nandyan si Mama para sumuporta. Ikaw, Mariel, ano naman yung naging reaction mo tungkol doon sa sinabi ng mama mo? Umiyak din po ako nun, Miss Mitch. Sabi ko kasi, sobrang pinagmamalaki ka namin. Kahit ikaw lang yung tumataguyod para sa ating tatlo. Kahit anong busy mo sa trabaho, hindi mo pa rin kami pinapabayaan at lagi mo kami binibigyan ng payo para sa kabutihan namin. Anong reason mo din po talaga nun, Mami? Bakit napag-isipan mo na sa ibang bansa ka magtrabaho at hindi dito sa Pilipinas? Ang rason po talaga dyan, ma'am, ay dahil po talaga sa pinansyal. Yung kulang po talaga siya, Miss Mitch. Tapos dalawa na itong mga dalaga kong nag-aaral sa college at sa pangaraw-araw din sa nagastusin. Kaya hindi po talaga siya sapat sa income dito lang sa Pilipinas. Yun din po talaga ang naging rason kung kaya nag-desisyon ko po na doon na sa ibang bansa lamang magtrabaho. Ano naman yung mga naging reaction ng mga anak mo, kayong mga anak ninyo na napagdesisyonan ng mama nyo na doon magtrabaho sa ibang bansa? Siyempre, may iwan kayo dito sa Pilipinas. Nung una po talaga, Miss Mitch, sa totoo po, ayaw ko talaga. Ako po yung nangunguna na hindi papayag kasi maiiwan kami dito sa Pilipinas. At syempre, alam ko din naman po yung sitwasyon dun sa ibang bansa. Kaya yun po. Hindi rin po talaga ako pumayag kasi nga po, wala na si Papa. Tapos aalis pa si Mama, yung feeling na wala na kaming magulang na maiiwan kasama namin. Yung nandyan palagi sa tabi namin. Ganun po, Miss Mitch. Oo nga naman, mahirap din talagang maiwan yung mga anak dito sa Pilipinas at lalo na siyempre na walang mga magulang. Pero Mami, paano mo na po pinaintindi at nakumbinsi sila na pumayag na pumunta ka sa ibang bansa? Dahil po dyan, ma'am, kinausap ko po sila ng misinsinan at na kailangan ko talaga magtrabaho sa ibang bansa para naging malaki yung income. At pinapaintindi ko din po sa kanila na kailangan sa kanilang pag-aaral at mga ibang gastusin sa bahay. Sa totoo nga po niyan, Miss Mitch, sabi ng anak ng si Mariel na handa daw siya tumigil muna sa pag-aaral at maghanap muna ng trabaho para makatulong sa gastusin at para po hindi na lang po ako umulis. Ano naman po ang paraan na ginawa mo, Mami, sa kay Mariel? Sa kanya mo na anak, hindi mo yung responsibilidad at ako yung kailangan gumawa niyan kasi ako po yung nanay ninyo. Ako dapat yung sumusuporta at gagabay sa inyong dalawa kahit pa man na wala na inyong tatay. Nandito pa rin naman ako at hindi ko kayo pababayaan higit sa lahat.
Gusto ko makapagtapos kayo sa pag-aaral. Mami, pinaluha mo ko doon. Siyempre, ganyan talaga yung mga magulang. Nagagawin ang lahat para mabigyan at suportahan ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ano naman naging reaction ninyo, mga anak, pagkatapos kayo kumbinsihin ng mama ninyo? Mahal din po ako kasi iniisip ko rin po yung mga reason ni Mama, kaya na napag-desisyon na magtrabaho sa ibang bansa. Pumayag din po ako, Miss Mitch, kasi mapilit itong si Mama eh. Joke lang po. Kasi nakita ko rin po na kay Mama, gagawin niya talaga lahat. At kahit na nandun po si Mama sa ibang bansa, ipapafeel niya pa rin po yung emotional na kasama po namin siya. Totoo po yan. Sobrang hirap na mag-ibang bansa, lalo na kapag may iwan kang mga anak dito sa Pilipinas. Ano po yung magiging payo mo sa mga ibang mommies na nasa ibang bansa din po na may iwan na anak dito sa Pilipinas? Ano po ma'am na kahit na anong mangyari at kahit pa man ginagawa ninyo ang lahat para makatrabaho at masustento at maibigay ang pangangailangan nila, huwag na huwag ninyo pa rin nakalimutan na ipadama sa kanila na nandyan kayo palagi sa kanilang tabi at kahit na nasa malayo kayo at yung walang sawang payo para sa kabutihan nila. Talaga akong na-touch, mami. Ano na kayo naman, mga anak? Ano naman ang masasabi niyo sa mama niyo? Ma, maraming salamat po sa lahat. Kasi kahit nasa malayo ka po, hindi mo kami nakakalimutan at hindi mo din nakakalimutan na ipalala sa amin at magbigay ng payo palagi. Alam mo, Mama, sobrang pinagmamalaki ka namin, Mama. Kasi kahit ikaw lang yung nagtataguyod sa amin nung gusto kong kapatid, at kahit pagod na pagod ka na sa trabaho, hindi mo pa din talaga kami nakakalimutan at palagi mo kaming iniisip, hindi ka sumusuko, at ginagabayan mo kami sa lahat ng pagkakataon, kahit pa man nasa malayo ka, Mama. Nakaka-touch talaga itong mag-iina. Kaya mga mommies na nasa ibang bansa din at iba na ang palagi ninyong tatandaan, hindi rason na pagiging busy ay hindi mabigyan ng sapat na pangangailangan ang mga anak, lalo na sa emosyonal na aspeto ng kanilang mga buhay at para gabayan sila. Kagaya kay Mommy Suelio, kahit na mahirap at pagod, sobrang pagod, kinakaya at kakayanin at gawa ng paraan para sa anak at palagi ninyong ipaalala sa kanila na pagiging magdasal sa Panginoon. Hello po nanay, kumusta naman po kayo? Maayos naman po, nakakaluwag na nasa payapuan po yung buhay namin, lalo na yung anak ko. Balita po naman na maging payapa na yung buhay ninyo. Hello Maureen, kumusta ka naman ngayon? Ayos na po, parang nabawasan na po yung takot at trauma dahil po sa mga nangyari at dahil din po tinulungan ako ng pamilya ko at ng Panginoon. Gandang balita yan at yan talaga na palaging iisipin na nandyan palagi yung mga magulang para tulungan ka at lalo na yung Panginoon na palagi nandiyan. Ano po ba nagsimula yung lahat na po yun, Nay? Kasi sobrang nag-viral siya sa social media yung sa video na inaapi talaga yung bata. Mula kasi siya nung elementary siya. Palagi talaga siyang binubuli. Yung tipo po, Mr. Chester, na kapag nakikita nila si Maureen, aasarin kaagad at maraming pangalan ng ibabanggit sa kanya. Tapos, nung nag-high school po siya, doon po talaga mas lumala talaga. At dumating din po talaga sa punto na si Maureen gusto na niya daw na mawala kasi sobrang sakit na daw ng mga pambubuli sa kanya. At hindi na niya ito kaya. Kaya nung nakita at narinig ko na po yung sa anak ko, sobrang sakit po talaga at ngayon lang talaga niya nasabi sa akin na high school na siya, na kung saan mas lalong lumala pa po ito. Lalo na po yung pinupo sa Facebook nung nagbully sa kanya. At kaya po napagdesisyonan ko na lumipat po kami sa bukid para doon manirahan at malayo si Maureen sa mga nang-aapi sa kanya. So, talagang matagal na nangyari yun, Nay, no? Mabuti na lang napansin yun kaagad at nakita ko din naman na may pagbago kay Maureen dahil sa desisyon na ginawa mo, Nay.
Anong naging reaction mo din na nung nakita mo yung video? Sobrang galit na galit po ako na humantong po talaga sa punto na gustong gusto ko nang sugurin yung mga nambubuli sa kay Maureen kasi nilipat ko na siya sa bukid namin nung grade 9 na siya at yung video nangyari naman po grade 9 siya, first quarter pa lang, kaya sobrang galit na galit po talaga ako doon sa mga nangyari. Hi Maureen, bakit ka naman na binubuli? Dahil kasi sa sitwasyon kong ito, dahil ako ay may kapansanan sa kaliwang bahaging kamay. Noong elementarya ka, paano mo sinurvive yung ganong pangyayari? Ginagawa ko po, di ko po pinapansin ng kanilang mga sinasabi tungkol sa akin. Makikita talaga na sa strategy pa lang na paraan para maiiwasan at masurvive mo siya, nakakalungkot na yung nangyari. Pero sa ngayon, Maureen, maayos na yung pagturing sa'yo. Hindi ka na binubuli. Opo, Mr. Chester, masasabi ko po talaga na naging payapa na talaga yung buhay ko na kasi hindi ko na po naranasan yung binubuli ulit ako. Yung may peace of mind na po talaga na nangyari at sobrang blessed ko po sa mga bago kong kaklase ngayon kasi sobrang bait nila sa akin. Napakagandang naging kapalit, no? Talagang may pagbabago na nangyari sa buhay mo po, Maureen. Ipagpapatuloy mo yan at palagi ka lang manalangin sa Panginoon. Talagang ang laking pinagbago at naging tama yung desisyon na ginawa mo. Nay, ano yung nais mo pong maging payo sa kanila, Nay, lalo na yung sa mga kabataan? Po, Mr. Chester, lalo na sa mga kabataan, kung maaari, iwasan at wag na wag niyong gawin ng pangbubuli kasi hindi niyo alam kung ano ang magiging epekto nito sa mga binubuli niyo at mas panatilihin at ugaliin pa din niyo ang maging mabuti at wag gumawa ng katawa-tawa lalo na kung alam niyong sobrang sakit na. Sa mga nanay naman na kagaya ko, turuan at bigyan pansin at palakihin ng may tamang pag-uugali ang mga anak natin kasi ang naging unang pundasyon nila ay tayo na kung saan doon nila natamo ang kanilang pag-uugali. Tama talaga na unang pundasyon ng mga bata ay nasa bahay. Kaya nga mamis, turuan at gabayan natin ang mga anak natin para makaiwas at magkasakit at magbigay trauma sa ibang tao. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras po. Pag-ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Magandang umaga, Mr. Ibanez. Magandang umaga, Mrs. Ibanez. Magandang umaga, Sir Magandang Chester. umaga. Magandang umaga. Ngayon, ano ang iyong masasabi bilang mag-asawa at bilang bagong kasal? Masaya naman po at finally, nakita ko na rin po siya. Ako rin naman, sobrang saya ko kasi nakasama ko yung mahal ko. Nakakataba naman ng puso ang inyong pagmamahalan. Ano po ang inyong trabaho doon sa ibang bansa? Ako, engineer ako sa site ng New Zealand. Tsaka siya naman caregiver sa Canada. Nag-viral yung prenup video ninyo at yung pinagdaanan niyo bilang LDR. Paano ninyo napag-desisyonan na doon sa ibang bansa magtrabaho para sa ipapakasal ninyo? Actually, may trabaho naman kami dito sa Pilipinas, pero yung sahod namin hindi talaga sapat para makapag-ipon at yung time din na yun, may responsibilities kami sa pamilya namin. At saka mababa din kasi kaya napag-desisyonan namin na maigi siguro na sa ibang bansa. Parehas din po na desisyon namin yan kasi para din naman mo yun sa amin, di ba? At para medyo maahon din kami sa kahirapan ng pamilya namin nung time na yun. Ganda talaga na kahit magkasintahan pa lang kayo, nagkakaintindihan na talaga kayo sa isa't isa. At kapag desisyonan ninyo ng maayos ng pareho ang mga desisyon ninyo, yung tipo na hindi lang para sa inyo, para din sa mga magulang ninyo. Anong klaseng paghihirap yung napagdaanan ninyo nung LDR pa lang kayo, tapos nag-iipon pa ng pera mula sa mga sahod ninyo? Sobrang hirap talaga kasi yung feeling na gustong-gusto mo siya makasama, makayakap at makabanding na kaming dalawa lang pero hindi talaga pwede kasi may responsibilities kami para sa isa't isa at pinagkakasya talaga yung sahod namin.
Sobrang blessed ko din sa kanya, Sir Chester. Kahit sabihin ko na ito lang ang malalagay ko sa ipon namin kasi kailangan ng tuition ng ni Bunso, gastusin sa bahay. Talagang inintindi niya talaga ako sobra. Kahit na paman na malaki na yung sahod ko sa New Zealand ay may pagkakataon talaga na may maiiwan pero yung iba naman sa sahod ng pamilya ko talaga. Sobrang ganda ng istorya ninyo mag-asawa. Inaasahan niyo ba na mag-viral yung pin-up wedding niyo na yun? As in, hindi po talaga kasi pinost ko lang talaga yon kasi sobrang nagandahan ako sa edit at saka pangalaala sa araw ng kasal namin at napagdesisyonan din namin na lagyan ng mga clip na hirap na pinagdaanan namin kasi sobrang proud kami doon at nadating namin ang mga pangarap namin. Para sa inyo, kung hindi kayo tumuloy na doon magtrabaho sa ibang bansa, magpapatuloy kaya ngayon na kayo magpakasal o yung dito kayo magtrabaho? Sa tingin po namin, Sir Chester, hindi muna. Hindi pa sa ngayon. Na sobrang kulang talaga sa sahod, sa pinansyal, para sa pangangailangan namin. Naging hadlang ba siya sa inyo o mas pinili niyo ipagpatuloy o gawa ng paraan? Opo, totoo po talaga Sir Chas. Mas pipiliin pa din namin ang isa't isa at ipagpapatuloy. Ano ang magiging payo ninyo sa mga ibang magkasintahan na nasa ibang bansa din na nagtatrabaho para sa pagpapakasal? Para sa akin, Sir Charles, sa pagpaplano talaga sa pagkakasal, mahirap talaga, lalo na sa pinensya at kagustuhan nyo rin na iahon sa kahirapan yung pamilya nyo. Unahin nyo muna yung responsibility nyo sa pamilya at pagkatapos yung sarili nyo naman. Sarili ninyo na pangarap kasama yung pinakamamahal ng babae sa mundo. At kahit anong hirap sa buhay, LDR man o hindi, piliin ninyo na pa rin na isa't isa na palaging pagkakanawaan at pagtutulungan. At kahit hirap pa man sa pinansyal na aspeto, at pinili nyo na magtrabaho sa ibang bansa para mas malaki ang pinansyal at masustentuhan yung mga pangangailangan nyo, huwag kayong magpapadala sa pagsubok na sumuko, mas maging matatag at pagsikapan nyo pa at iisipin na palagi kayong tutulungan ng Panginoon. Ang ganda at nakakabigay talaga ng inspirasyon sa mga magkasintahan at maging mag-asawa sa habang buhay. Maraming salamat sa panahon na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa iyo.